Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nagimbal ang lahat. Fernandez umamin na, biglaan to nasyak ang Kongreso. Yan, lumaban kayo ng patas at tambaluslos, durog kay bato. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Dahil nga po riyan, ito i-share po natin. Dahil nga po nagkakagulo na ngayon sa Kamara, dyan sa hearing ng Committee on Good Government and Accountability, no? Vice President pa rin po ang topic or ang kanilang subject, no? Pero teka lang, hindi lang naman po ang Office of the Vice President ang meron confidential and intelligence funds. Pero bakit nakafocus lang dito kay Vice President Sara Duterte itong mga tonggristang ito? Mamaya mga kababayan, ipapakita po natin kung sino-sino pa at anong mga departamento ang mayroon pong confidential and intelligence fund na pwede rin naman nilang imbestigahan para maging patas, maging balance ang investigasyon. Yan mga kababayan, mamaya po bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa, eto mga karibin natin, si Attorney Lambino, no? Nagsalita na dito sa ipinakitang pagtatanggol ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga tauhan. Ang sabi po ay ang loyalty po, no, ni Vice President Sara Duterte ay nandun rin sa kanyang mga tauhan. Hindi lang pala tauhan ang may loyalty sa kanyang pinaglilingkuran, no? Itong si Vice President Sara Duterte, dito sa video ito mga kababayan, kung saan sinasabi po ni attorney, no, na kung ano yung loyalty na ibinibigay mo kay Vice President Sara Duterte, ganun din yung loyalty na ibibigay sa'yo ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Ang ganda niyan mga kababayan. Kasi for example, ito example lang natin For example, ipalibing ko yung tatay ng isang ng isang empleyado, di ba? Kung ipapalibong ko yung tatay ng aking empleyado, tapos hindi siya maging loyal sa akin, di anong nun, di ba? Trinahidor ka pa, no? Ginamit ka lang pala ng empleyado mo, walang patutunguhan yung ninyo, pag yung samahan ninyo, walang patutunguhan. Kaya nga po nag-break yung unit team, kaya nga po nag-break yung unit team kasi walang ganong loyalty. Ipinakita ni Vice President Sara Duterte na loyal naman siya. Kaso yung kabilang parlor, hindi loyal. Yan ako po. Ang loyalty pa naman mga kababayan, yan po ay ang pinakamahalagang ingredient, kung magluluto ka, no? Kung magluluto ka ng isang gobyerno, ang loyalty po ang pampasarap na ingredients, no, ng good governance, mga kababayan. Well, anyway, mga kababayan, bigyan po natin ng reaction yan. At eto pa, Senator Bato de la Rosa dinurog itong si Tambaluslos, mga kababayan, dahil sa dirty politics at very dirty. Yan, di umano, si Tambaluslos, mga kababayan. Mamaya, bigyan po natin ng reaction yan. At ito na nga, simulan na po natin dito, no? Papakita ko po itong, ito. Ito po yung proposed confidential and intelligence funds ng mga departamento, no? Based on the 2025 national budget. So, total po siya ng 10.2 billion. Ito po yung breakdown, mamaya. Teka lang mga kababayan, bibelta tayo. So itong breakdown mga kababayan, Office of the President, mayroon pong 4.5 billion. Department of National Defense, 1.8 billion. National Intelligence Coordinating Agency, NICA, 991.2 million. Department of the Interior and Local Government, DILG, 906.6 billion. Department of Justice, 5,000, hindi 2,000.
579.4 million. Philippine Drug Enforcement Agency, 500 million. Department of Transportation, meron din pala confidential funds ang Department of Transportation, 405 million mga kababayan. Mas malaki pa sa National Security Council, no? 250 million lang po ang NSC, no? Department of Social Welfare and Development, no? DSWD, 18 million. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, 60 million. Anti-Money Laundering Council, 7.5 million. Games and Amusement Board, 4 million. Office of Vice President, 0 sa 2025 election. Ang kanyang budget, no? Ang kanyang CIF ay 0. So yan mga kababayan, sa dami-dami ng mga departamentong ito, wala bang iimbestigahan in relation to confidential fund itong kamarang ito? Lahat ba ng itong mga nasabi ko, no? Maliban dito sa Office of the Vice President, kasi yan po ang kanilang subject ngayon, subject for inquiry, no? Maliban po dyan mga kababayan, etong lahat ng mga departamentong ito ay malilinis ba? Wala bang anumalyang nakikita ang ating mga tonggrista? Kasi nakafocus lang po sila dito sa Office of Vice President. Okay, Department of Education, kasi si Vice President din ang naging secretary. Ibig sabihin mga kababayan, they are only focusing on Vice President Sara Duterte. Wala na silang ibang, di ba? O bakit ngayon? For example lang bakit ngayon si Angara na ang secretary ng Department of Education? Hindi nyo na tinitira. No? Hindi na kayo naghahanap ng butas ng mga baho kung ano-ano pa man. Because you are politically motivated. Tapos dinideny pa ninyo. Di ba? Yan po ang mahirap. So yan mga kababayan, sinasuggest lang natin, baka meron pang mas malala, no? Sa department, sa Office of the Vice President, dito sa mga nasabing mga departamento ito. Di ba? Kung malilinis ang mga ito, congratulations. Paano pag yan ay meron nakitang mga butas? Di ba? May mga nga dyan may mga department nga dyan na talamak talaga yung corruption Di ba? Hindi nyo tuloy maimbestigahan kasi nakafocus na lang kayo dito kay Vice President Sara Duterte. Matatapos na lang po yung termino ninyo hanggang ngayon hindi. Oo nga, patapos na talaga ang mga termino ninyo kasi hanggang na lang kayo Di ba sa 2025 midterm election na. So matatapos na lang po yung termino ninyo, hindi nyo pa na-solve yan kay Vice President Sara Duterte. Nako po, sayang ang pera ng bayan, mga karabin natin, no? Well, anyway, ano pong yung reaction dyan, i-comment nyo na lang po sa baba. At eto pa. Ito po yung sinasabi ko mga kababayan, na ang loyalty pala, hindi lang doon sa mga nagtatrabaho, no? Pati itong si Vice President Sara Duterte, may loyalty sa kanyang, nakikita naman po natin, di ba? Palakpakan po natin. Nakikita naman po natin, kasi hanggang doon sa detention ng kanyang chief of staff, sinasamahan niya. Yun nga lang, may mga balakid mga kababayan, no? Itong mga hinayutak na ito, ayaw pasamahan. So ito mga karabin natin, pakinggan po natin to para mas maliwanagan tayo at para mas makilala pa natin si Vice President Sara Duterte. Ang karakter ni BP Inday sa pagmamahal niya sa kanyang mga empleyado. Sa Davao, nung vice mayor siya, naging mayor. Tapos, ngayon, naging vice president siya. Walang makakapagsabi na hindi mahal ni Inday ang kanyang mga empleyado o kanyang mga tao. Yung pinakita ni Inday kay Attorney Lopez, no?
Yan ay loyalty of the superior over her people. Ganyan dapat ang leader. So agree ba kayo mga kababayan na dapat yan ang isang katangian ng isang leader, no? May loyalty doon po sa kanyang nasasakupan. Of course, mga kababayan, no? Kasi hindi naman sila malalagay dyan sa kanatatayuan nila kung hindi dahil sa kanilang mga nasasakupan, di ba? Dapat yung loyalty nila ay nandito sa atin, sa ating mga, sa taong bayan, di ba? Pero ano bang nakikita nyo? Dito kay Vice President Sara Duterte, no doubts mga kababayan, kitang-kita, ha? Very ano siya, showy, no? Pinapakita niya talaga kung paano siya mag-care, no, doon sa kanyang mga tauhan. So meaning, dyan pa lang mga kababayan, it is so basic, no, na kung nagkikare nga siya, yung loyalty niya is very buo, no, doon sa kanyang mga tauhan. Ibig sabihin, pagdating din sa kanyang nasasakupan, ganun din po ang kanyang magiging attitude, di ba? Towards doon sa kanyang mga nasasakupan, sa atin na. Pero mga kababayan, eto naman sa kabilang dako naman, sa President Bongbong Marcos Jr., may ganito ba? May loyalty ba sa kanyang mga nasasakupan? No? Kasi ako, kung may loyalty ako sa nasasakupan ko, kung ano po yung pinangako ko nung nakarang eleksyon, sa kampanya pa lang, tuto pa rin ko, whatever it takes mga kababayan. Kasi yun po yung pinangako ko eh. Ibig sabihin, yung loyalty mo, kailangan mong suklian, di ba? Dahil pinanalo ka ng taong bayan, tapos yung pangako mo, hindi mo tutuparin. Nasaan na yung loyalty, mga kababayan na tinatawag, di ba? So, very, very, disappointed, mga kababayan. Ang leader ay may loyalty rin sa kanyang mga nasasakupan. Hindi pwede yung presidente o vice-presidente ay wala siyang loyalty o pag Ang feeling kasi ng iba, mga kababayan, pag nanalo na po sila, hindi na po nila kailangan yung taong bayan. Para na silang hari, kung baga. Diba? Without thinking na hindi sila malalagay dyan sa kinatatayuan nila, kung di po dahil dito sa mga tao. Diba? Wherein, kinalimutan po nila. Sa anong paraan, mga kababayan? Kinalimutan po yung mga pangako ng kampanya eh. Parang kinalimutan mo na rin kung sino ang nagluklok sa'yo dyan, di ba? Parang ganun po yun. mamahal sa kanyang tao. Yun ang kulang sa karamihan ng mga political leaders dito sa ating bansa. Kaya saludo ako sa kanyang naging reaction. Pinakita niya at pinagdapat niya, pinarinig niya sa sambayan ng Pilipino na hindi ko kayo pababayaan dahil tama yung ginagawa ninyo. Kung agrabyado, kasama niyo ako kahit man saan tayo makarating. No? And she has really shown to the whole world. Ngayon, pinag-uusapan sa buong mundo yung nangyayari sa Pilipinas. No? At marami ang sumasaludo, lalo-lalo na mga kababayan nating mga overseas workers ngayon. Magbasa ka sa social media na talagang 99.9999% ang sumusuporta kay BP dahil sa kanyang mga announcement, lalong-lalo na sa mga overseas Filipino workers. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon dito sa sinasabi ni Attorney Lambino, no? Ako very agree po ako sa kanyang mga sinasabi at palakpakan po natin. Ano man po ang inyong reaksyon, i-comment nyo lang po sa baba. At ito, i-share din po natin itong si Senator Bato, no? Meron pong naging pasaring, no, dito, or hindi pasaring, talagang para po talaga ito kay Speaker Martin Romualdez. Sabi niya po dito sa kanyang pahayag, no, kung gusto mong maging president, lumaban ka ng parehas, lumaban ka fair and square election, maghintay ka sa 2028. Huwag mong gawing ganito kaaga ang pamumulitika mo.
Sino bang tinutukoy? Si Tambaluslos, mga kababayan. So yan, hindi na talaga mapigilan ng mga Duterte supporters and allies, no? Na hindi makapagsalita dito kay Tambaluslos. Dito sobrang panggigipit kay Vice President Sara Duterte. Well, anyway mga kababayan, agree ba kayo na itong very dirty politics, very dirty itong si Tambaluslos kung dirty strategy, tactics, itong mga ginagawa ni Tambaluslos, mga kababayan. Sana lang habang sinasabay nila yung ganitong mga taktika, wag sanang maubos ang pera ng bayan. Kasi parang ganun po ang nangyayari, no? Ginagamit yung government resources, pati pondo ng bayan ginagamit para gipitin ang mga Duterte. Yan mga karibin natin, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ang title po nito mga kababayan, Breaking News, biglaan to. Nasyak ang Kongreso, bumaliktad na. Winasak ang Quadcom, nabulabog na. Yan mga kababayan, ito na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang former Senate President Tito Soto binasag na ang katahimikan at harapang sinampal ng katotohanan ang Quad Committee. Ito nga ay matapos mapanood nito ang ginawang hearing kamakailan lamang kung saan ay pinayagang maging witness si Trillanes sa nasabing hearing at nagmukha nga itong interrogator ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Banat pa ni Tito Soto ay talagang turing na illegal di umano ang ginawa ni Trillanes lalo pat hindi man daw ito kasapi ng Kongreso. Banat nga na marami sa ating mga political commentator ay sadyang maituturing na illegal ang ginawa ni Trillanes na paglabas ng mga dokumento kung saan ay nakasulat nga dito ang bank transaction ng mga Duterte, kung saan ay binigyan namang napatunay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mali-mali ang mga spelling ng pangalan sa nasabing dokumento. At panitati Digong ay talaga namang matatawag na serious allegation ito at maaaring makasuhan si dating Senator Trillanes at makulong ito dahil sobrang illegal ang ginawa nito at talagang foul ito sa saligang batas ng Pilipinas. Sadyang nagkalabasan na talaga ng buong katotohanan, tila halos lamunin sa kahiyan at pinagtatawanan ng marami sa ating mga kababayan ang nasabing pagdinig ng Quad Committee at ang Zambales representative na walang iba kundi si J. Kong Hon matapos na matapang natumistigo sa pagdinig at harap-harapang sinampal ng mga ebidensya ng dating PDEA Director General na si Wilkins Villanueva. Tahasang pinatunayan nito na hindi related at walang kinalaman ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga ni aligasyon ng illegal na droga sa Davao City. Sa naging controversial at viral Quad Committee na pagdinig ay hindi nakapagpigil ang dating PDEA Director General na walang iba kundi si Wilkins Villanueva na sa mga katanungan ni Congressman Kong Hon na tila pinagpipilitang ililigtas daw ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang dating economic advisor na walang iba kundi si Michael Yang patungkol sa di umano'y nasabing aligasyon na ipinagbabawal na gamot sa bansa. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sa ika-10 pagdinig ng Quad Committee ng House of Representatives kung saan ay nagkaharapan na si dating PDEA Chief Director Wilkins Villanueva at si Congressman Jefferson Kong Hon. Tila nalunod di umano sa kahiyan ang nasabi kongresista matapos sabihin nitong bakit hindi daw kinasuhan noon ni dating PDEA Chief Wilkins Villanueva si Michael Yang. Mayroon naman daw maraming chismis na lumabas di umano na involved si Michael Yang sa pinagbabawal na gamot, ngunit tila ay nasampal ang katotohanan at tahasang sinagot ni dating PDEA Director General si Wilkins Villanueva at matapang na sinabi nito na wala namang ebidensya laban kay Michael Yang. Bakit
tiyak kakasuhan ay pakukulong ang dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di nga daw mag-i-stand sa korte kung kakasuhan ng chismis lang pala ang ipapakita at tila pinilit pa daw ito na kaya daw inabsuelto ng dating PDEA director na walang iba kundi si Wilkins Villanueva si Michael Yang dahil malapit itong kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang dating Pangulo din ang nag-appoint kay Villanueva na maging PDEA chief noon. Pagpipilit pa ng nasabing kongresista ay malaki di umanong utang na loob dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya premier ni PDEA chief si Michael Yang, ngunit harapan itong sinagot ang nasabing kongresista na hindi ito itataya ang kanyang dangal at pangalan dahil may mga anak pa itong magdadala ng kanyang apelyido. Hindi naman tatanggapin ng korte ang isang ebidensyang chismis lang. Mas magaling pa nga daw sila sa PDEA na siyang actual na nag-imbestiga kumpara sa Quad Committee hearing na tila naniniwala daw sa puro chismis. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon na hindi napigilan ka lang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Salute sa you Sir Wilkins at lahat ng lumalaban sa war on drugs. Ipaglaban po natin ang bright future for our new generation. Proud Mr. Wilkins, ipaglaban mo ang katotohanan. Ang sinasabi nilang mas madali daw silang mag-imbestiga. So paulit-ulit na lang ang tanong. Nakakaumay kayo mga Quadcom. Lalabas din ang katotohanan. Magkaroon na rin ng kapayapaan ng bansang Pilipinas. Kung hon, ikaw na, lakasan mo pang pagsisigaw sa mga resource person ninyo. Ito ang tandaan mo, kung hon, hindi lahat ng pagkakataon ay sa'yo may araw ka rin. Thank you po Sir Wilkins, daman namin ang sinseridad mo sa pagsasabi ng katotohanan tungkol sa drug case. Sana dasal namin matapos na sana ang problema na ipinagbabawal na gamot. May God continue to bless you, General Wilkins. Honestly, integrity, give courage and confidence. May God bless you and your family, good health, protection, and divine guidance. I salute you, General Wilkins. Ipaglaban mo ang nararapat. Huwag po kayong padala sa sigaw para walang mga pinag-aralan. God bless you po." End quote. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa post ni Sir Jay Sonsa. Posted 1 hour ago. Tungkol ito sa pag-amin ni Congressman Dan Fernandez. Yung totoong pakay, hangarin ng Quadcom. So itong post, hindi niya pala kayang magsinungaling sa tuwina. Paminsan-minsan, marunong din siyang magsabi ng totoo. Okay. Tinutukoy niya si Congressman Dan Fernandez. So ito na yung pahayag ni Representative Fernandez. Inamin na may halong politika ang Quadcom hearings. Okay, ito na yung exact statement ni Congressman Fernandez. Naniniwala ako na we are living in this world na talagang mayroong politika ang lahat ng bagay. Dito sa gobyerno, there will always be politics. Hindi naman po pwedeng walang politika. And even in the different fields natin, maraming politika, even sa media, mayroon tayong politics involved. Di ba? Kaya yung politically motivated, I think we need to change the narrative na politically motivated ito, meaning the Quadcom. Alam na natin yan kasi nasa government tayo and we are elected by the people. We are all politicians. So yan mga kababayan, aminado na nga itong si Congressman Fernandez na ang ginagawa nila ay politically motivated. No? Ang nagulat lang ako mga kababayan, pati pala media, sabi niya no? Na politically motivated din. Nako. Totoo naman po yung sinasabi niya. No? Tingnan nyo, di ba nung isang araw may binanatan tayong mainstream media? News 5. Binanatan po natin dahil hindi po parang yun nga,
politically motivated po yung kanilang pagbabalita. Supposed to be, they are non-partisan institution, 'di ba? Kasi po, sila po ang sila po ang parang nagche-check, no? Check and balance ng ano natin, gobyerno. Pero doon po sa kanilang mga balita, they are leaning more on the administration, mga kababayan. So wala na pong hindi na po balanse yung kanilang pagbabalita. Kaya binanatan po natin kahapon, 'di ba mga kababayan? So mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon dito po, no, sa pag-amin ni Congressman Dan Fernandez, na talagang politically motivated itong ginagawa nila sa Quadcom. Comment na lang po sa baba para at isa lang po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.